Hello guys, ngayong araw nga pala ay namili ako ng bigas. Ito nga pala yung mga pinamili kong bigas. Bali, isang klase lang to na bigas yung binili ko ngayong araw dahil ito lang yung ubos na yung stock sa pwesto ko. Kaya ayun, mamimili ako. Aroma nga pala yung binili kong bigas ngayong araw na to. Dito na lang pala ako kumuha ng aroma dahil ubos yung stocks ng pinaka-supplier ko ng bigas. Kaya kailangan talaga ma-discarte ka kapag magtatayo ka ng bigasan. Dapat alam mo kung saan yung may mga bodega ng mga bigasan dito sa atin sa Puerto. Yan nga, kunti lang yung kinuha ko dahil kunti lang yung dala kong cash ngayong araw na to. Bali, 40 sacks lang na 25 kilos yung kinuha ko. Pagkatapos nga naming mag-pick up doon sa bintahan ng bigas, dito naman kami sa Palawan Poultry. Mamimili ako ng konting mga feeds dahil medyo kulang na yung iba kong stock doon. Ganito lang talaga pag may negosyo ka kung ano yung mga hinahanap ng customer. Yun ang bilhin nyo para tuloy-tuloy yung ikot ng produkto nyo sa negosyo nyo. Ito nga pala, nandito na kami sa bodega nila. Ito nga pala yung mga stocks nila. Kung gusto nyo nga mamili ng mga feeds na mga pantinda nyo or mga pangkonsumo ng mga alaga nyo hayop, ay dito lang kayo pumunta sa Palawan Poultry. Matatagpuan to yung pwesto nila sa Malbar Street. Shoutout pala sa mga empleyado ng Palawan Poultry, napakasisipag nyo. Lalo na si Ador, yung nakaputi na yun, no? Sa may gilid. Yan, napakasipag na tao yan. Kaya mabuhay ka, Ador, hanggang gusto mo. Brewer. Ayun, at nandito na nga kami sa pwesto ng kuya ko. Bali, iniwalay na namin yung mga stocks. Iniwan namin yung mga stocks niya dito. Tapos yung sa akin naman, dadalhin ko dun sa pwesto ko sa Barangay Bakungan. Dito pala yung pwesto niya sa Barangay Santa Lourdes. Ang pwesto niya pala ay mismong sa gilid ng highway. Yan, wala siya ngayong mga red doors dahil ubos na, wala pang dumadating na stock. Ayun, at nandito na nga ako sa aking pwesto. Dumating na pala yung in-order kong hinog na mangga. Bali yung iba niyan mga manibalang pa lang. Kumbaga hindi pa siya sobrang hinog. Ang kuha ko pala niya ng per kilo ay 140. Tapos ibibenta ko siya ng 170. Ayun, may tubo kang 30 pesos kada kilo nito. Sayang din yun kasi may mga naghahanap rin talaga ng mga mangga dito sa lugar namin. Yung iba inuulam nila yung mangga. Kaya yun, nagbenta ako ng mangga. Ito na nga, binababa na rin yung mga cook mismo. Yan, mabinta yan dito sa amin yung cook mismo na yan. Ito nga yung aroma ko, kunti na lang yung laman. Ito pala yung butil ng aroma ko, maganda yung butil niya. Malalaki at mahaba. Tapos, wala siyang putol-putol, kunti lang. Ito naman yung bagong dating kong aroma. Ayan. Medyo may putol-putol siya. Tingnan nyo naman yung butil niya. Putol-putol na medyo maliliit. Pero nung inamoy ko, ayun, mabango siya. Iko-compare naman natin siya sa luma kong aroma. Ito yung butil ng luma kong aroma. Tingnan nyo naman yung butil. Malalaki siya yung butil niya. Ganyan talaga yung mga butil ng bigas, pabago-bago. Pero walang problema yan kasi parehas lang naman yan sila malambot at masarap. Ito nga pala yung binayaran ko sa aroma. 53,600. Bali 40 sako lang yan siya na 25 kilos. Pangkuan ko lang siya pang retail. Bali yung ipapatubo ko dyan kada kilo ay 5 piso to 4 pesos. Depende yan sa puhunan. Sa negosyong bigasan ng pinapatubo talaga per kilo sa bigas ay
4 pesos to 5 pesos yan ang pinaka idea kapag bibigasan ka. Ito pala yung stock ko na imported Asmin, kunti na lang siya. Bali mag-order na naman ako niyan kasi mataas ngayon yung bigas. Kailangan mag-stock tayo ng mag-stock para hindi tayo maubusan. Hanggang dito na lang ang aking video at sana'y nakapag-share ako ng idea sa inyo.